mga halamang kontra malas sa 2024. Hello everyone! This is Hermes Sunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, maswerteng usapan na naman tayo ngayon, dahil 2024 na, alamin po natin yung mga halaman na makakatulong sa atin. Usually, marami tayong mga pinagdadaanan, mga pangit na nangyari, syempre yung mga hindi nating inaasahang bagay na talaga namang dudurog sa ating puso. Tapos iisipin natin, ano ba itong mga nangyayari sa akin, talagang ako'y minamalas. Yan po yung bibigay ko sa inyo ngayon, mga halamang kontra malas sa 2024. Yan po yung ating pag-uusapan. Alamin po natin yan, dahil ngayon po ay Year of the Wood Dragon. Talaga naman kung naghahanap po kayo ng halaman na talagang makakatulong at magiging gabay nyo sa inyong buhay, subukan nyo po ito, Mayroon tayong 5 sa ating listahan, nung halamang kokontra sa mga kamalasan sa buhay sa taong 2024. At yan ay malalaman nyo na sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MTP, tutok lang po. And we're back mga ka-MTP, at ngayon nga pong 2024 Year of the Wood Dragon, alamin po natin yung 5 pangontrang halaman para doon sa mga kamalasan. At sinasabi nga po na ang mga halamang ito ay talagang magtataboy ng mga negative energy. Ano-ano kaya yung mga halaman natin? Pero bago po yan, paalala lang sa mga hindi po naniniwala sa mga gabay ng halaman, huwag nyo na pong subukan ito, dahil hindi rin po magbo-work sa inyo. Sabi nga po, it's a law of attractions. Kapag hindi kayo naniniwala, talagang di epekto. Kaya po maaari nyo nang lampasan itong video na to at huwag panuurin. At ano kaya yung mga halaman na yan sa ating listahan? 5 po yan. At iikot po tayo sa ating garden. Papakita ko po yung itsura, kasi yung iba sa atin, mga bago pa lang sa pag-aalaga ng plants, para makita nyo po yung itsura. Tapos pag-usapan natin yan. Tara, samahan nyo ako. Unahin na po natin yung ating mga snake plants. Talagang ang mga snake plants ay hindi po nawawala sa listahan ng mga masuswerteng halaman. Dahil po dun sa kanyang hugis na parang sword, espada, sinasabi po na kina-cut off niya yung any form of negative energy. Ilagay niyo po itong snake plants dun sa parte ng bahay nyo na gusto niyo pong i-boost yung energy, At napakaganda po nung mga simbolismo nito, kasi bukod po dun sa pagiging panlaban niya sa negative energy, sinasabing ito sumisimbolo ng growth and prosperity. Maganda rin po yung mga benepisyo nito, dahil po ang mga snake plants, bukod sa madaling alagaan, talagang nililinis niya po yung ating hangin. It's a natural air purifier na talaga namang bidang-bida po sa ating bahay, dahil kapag halimbawa pong meron kayo nito, ina-absorb niya po yung mga chemical na gamot at saka po yung mga harmful na component sa hangin. For example po yung formaldehyde, xylene, toluene, na talaga naman po nakakasama sa atin. Sa pangalawa nating halaman ay ang halamang tea plant, or cordyline din po ang tawag yan. Ang halamang tea plant talaga pong common lang na makikita po sa ating mga bakuran. At ang ganda nga po niya kapag nasisinagan ng araw, dahil lalong tumitingkad. Pero bukod po dyan, ang tea plant po ay talagang nag-warm
ward off ng mga negative energy. Nag-a-act din po siya as protective shield sa ating mga bahay, paging sa ating mga workplace. Mini-maintain po niya yung harmony and balance. Sabi nga po, nire-represent ito ay ang elemento ng fire, kaya po nag-i-ignites po siya nung growth sa ating mga career at sa ating mga pangarap sa ating buhay. Sumisimbolo rin po ito ng magandang relationship at personal development. Kaya po ang halamang tea plant sa 2024 po ay magiging proteksyon nyo mula sa mga pangit at kamalasan na mangyayari sa inyong buhay. Kaya dapat mayroon po kayong ito. At sinasabi nga po na ito sa ibang bansa ay ginagamit sa mga boundaries bilang proteksyon from evil spirit at mga kaaway. Kaya naman po yung paniniwala na yan ay talaga naman pong ngayong 2024 ay ating pong bubuhayin upang nang sa gayon mabigyan tayo ng magandang proteksyon ng halamang ito. Sa pangatlo naman po nating halaman ay ang halamang cactus. Malimit nating makita na meron silang mga tinik pero alam nyo po ba na ang tinik na yan po ang sumisimbolo ng pagproteksyon sa atin mula sa evil spirit. At ito nga po contrary dun sa mga popular belief na talaga namang ang cactus daw ay malas, kabaliktaran po. Dahil ito ay madaling alagaan at talaga namang napakadaling i-maintain na halaman, kaya marami po ang natutuwa, lalo na yung mga busy na tao sinasabi po na kaya nitong labanan yung gloominess and anxiety. Yung kanya pong spine ay nagra-radiate in all directions. At sinasabi nga po sa feng shui na kapag nilagay nyo po sa pain and reputation bagwa of your home, yung inyong mga cactus, talaga naman pong bibigay po iyan ng magandang protection sa inyo yung kanyang pong mga tinik ay talagang sumisimbolo ng paglaban sa anumang masasamang mangyayari sa ating buhay. At bukod po dyan, maganda po ang mga cactus dahil nilalabanan niya po yung radiations na nanggagaling sa mga modern technology, cellphone, kung ano-ano pang mga uri ng mga teknolohiya na bago, na kung halimbawa ay nalalapit kayo, malakas ang radiations, maaari pong makatulong ang cactus sa pag-absorb po nito So bukod po dyan, yan po ay talagang may magandang simbolismo ngayon 2024 po. Kung gusto nyong labanan yung mga malas, talaga naman pong magkaroon kayo ng mga cactus. May iba't iba po yung varieties may mga bilog, may mga pahaba, at may mga iba't ibang kulay. So it's your choice na lang po kung ano yung gusto nyong alagaan. Sa pang-apat po nating halaman ay ang mga halamang rubber tree. Napakaganda po ng mga dahon ng rubber tree dahil kung ating i-display ito sa ating bahay, animoy mga plastic lang at parang mga peke, pero sa totoo lang po ang ganda-ganda niya lalo na po kung pa-ampearn yung mga dahon niya, napakakintab po po dyan. When aligned sa feng shui principle, lumalaban po ito sa bad energy. Nire-replace niya po yung mga bad energy ng positive energy naman na talagang nagdadala sa atin ng magandang simbolismo tulad ng prosperity and success. Pinoprotektahan niya po yung space ng ating bahay kung saan nyo ilalagay itong rubber tree nyo, mapoprotektahan po sa mga hindi magandang pangyayari at sa pagpasok ng mga negative na aura. Sinasabi po na ina-uplift niya yung positivity sa isang bahay, kaya po yung harmonious na pakiramdam ay talaga namang inyong makakamit kapag meron po kayong halamang rubber tree sa inyong bahay. Ang ganda po ng korte ng kanyang mga dahon at ito po ay lumalaki kaya naman kung gusto nyo po talaga na idirekta sa lupa, pwede rin po dahil ito po ay nagiging puno madaling alagaan at talaga namang nakakatuwa pong i-display dahil nakakadagdag ng atraksyon. Kaya po kung halimbawa ang hanap nyo po ay halamang puprotekta sa inyo, ay dito na po kayo sa rubber tree At ang huling-huli po nating halaman ay ang mga palmera.
Ang mga palmera po ay magagandang halaman at talagang years na po na inaalagaan as houseplant, ano, lalo na po dito sa mga Asian countries, ano. Pero po bukod dyan, ito pong mga palmera ay nagbibigay po sa atin ng magandang simbolismo at nilalabanan niya po yung negative energy. Sabi nga po, ceasefire na kapag meron kang yan, palmera, no, sa mga papasok na hindi maganda, talaga naman pong yan, ma-evaluate po nito yung pagpasok niyan. Mas ma-enhance po yung ating productivity kapag ilalagay nyo po yung halamang palmera sa eastern, southern, or southeast part ng inyong bahay. At sinasabi po na kiniklear niya yung atmosphere, no. Ina-associate din po ito, no. Pinaniniwalaan din po sa ibang bansa. Meron po itong association sa mga god and goddess, ano. At sinasabi po na ang kahulugan niyan ay victory and success. Minsan po tinatawag din itong congratulatory plants dahil po maganda po yung kanyang simbolismo sa pagtatagumpay, no. Success, prosperity, good fortune, yan po ay talagang positibo, no. Yung kanya pong hugis-walis na forma, yan po nung mga dahon ng ating mga palmera ay sinasabing sumisimbolo, no, sa mga walis, no, na talagang maglilinis at magtataboy ng mga pangit na elemento, no, at magtatanggal ng mga kamalasan. Kaya po kung gusto nyo po ng pamproteksyon sa negative energy, mag-alaga po kayo sa 2024 nitong ating halamang palmera. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating video at nalaman nyo na po yung 5 halaman na kontramala sa 2024, ano. Kaya naman kung wala pa po kayo niyan, i-consider nyo po, ano. At yung iba po sa atin, tiyak na meron na, no. Comment nyo lang po dyan kung nakumpleto nyo na yung halaman na yan. Ayan, thank you po sa mga nanonood, pero paalala lang po, sabi ko nga po, nasa atin pa rin pong mga kamay yung ating swerte, no, sa buhay. Ito po yung mga gabay na halaman lamang sa ating buhay. Manalangin po sa Diyos, sabayan ng pagkilos ang inyong kasipagan at pagpupursige. Yan po ang magdadala sa inyo sa tagumpay para makamit niyo po yung mga minimithi nyo sa buhay. Salamat ng maraming mga ka-MDP sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mga simbolo ng mga halaman, talaga naman pong i-click nyo na po yung subscribe button, pati po notification bell, ano, para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye!